Nakakagulat ito. Trillanes at Enrile nagkakaisa laban sa mga Duterte. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. May patutsada si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa anyay karma. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrile na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng hustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayolenteng mga aksyon. Ngayong desperado na, nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Maghahanap daw sila ng suporta at simpatya para makawala sa anyay legal trap na sila mismo ang may kagagawan. Sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang mga sarili para sa mga problemang nabuo dahil sa kanilang pagnanasa, pagiging arugante, labis na kayabangan at pagkagahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi binanggit ni Enrile kung sino ang tinutukoy niya sa naturang post. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbibigay ng lisensya sa mga POGO. I will kick out POGO in this country. POGO is a money laundering operation. May komento rin ang mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Akala mo bang imposible na ang dalawang mortal na magkaaway noon, ngayon tila nagkakaisa na? Pero teka, hindi ito kwento ng pagkakaibigan, hindi rin ito simpleng political chismis. Ito'y tila unti-unting pagbaling ng paningin palayo sa mga Duterte. Ano ang dahilan? At bakit tila isa ang sinasabi ni Trillanes at ni Enrile? Pero bago natin pag-usapan yan, may mas matindi ka pang dapat malaman. Si Juan Ponce Enrile, 100 years old na, pero hindi pa rin bumibitaw sa kapangyarihan. Siya ngayon ang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati niyang kakampi si Duterte, pero ngayon parang iba na ang hip ng hangin habang ang buong bansa ay nakatutok sa pag-aresto sa dating Pangulo. Si Enrile biglang bumanat. Ang problema ni Duterte hindi dahil sa batas ng Pilipinas kundi sa mga batas ng ICC. Boom! Hindi niya na ipinagtanggol ang dating kaalyado, hindi na siya nagkubli, pero may mas matindi pa. Enter Antonio Trillanes IV, ang dating rebelde, ang dating kinamumuyan ng mga Duterte supporters. Siya yung dati ng palaban, yung ipinakulong, yung pinagbintangan pero hindi tumigil. Matagal na siyang kalaban ng Duterte administration, pero ngayon may usapin ng ICC at warrant of arrest. Hindi na siya nag-iisa sa pagpuna. But wait, akala natin si Enrile, defender for life ni Duterte. Akala natin si Trillanes, isa lang sa mga usual critics. Pero bakit pareho silang tila nagsasabing may mali? Si Enrile nagtanong pa, nasaan ang due process sa tukhang? May karapatan ba ang mga pinatay? Habang si Trillanes matagal nang sumisigaw, hindi ito simpleng kampanya kontra droga, isa itong sistematikong pamamaslang. Therefore, kahit magkaiba sila ng panig noon, ngayon iisa ang tinutumbok, ang pananagutan ni Duterte. Dalawang dating magkaaway, ngayon tila sabay ang tinig, tila parehong tumutuligsa sa anino ng dating Pangulo. Coincidence lang ba? O may mas malalim pang puwersa na gumagalaw sa likod ng mga eksena? Hindi natin alam, pero malinaw ang isang bagay. Kapag ang dating magkaaway ay nagkakaisa sa isang punto, maaring totoo nga ang sinisigaw ng ilan noon pa man. Ikaw, kaibigan, anong masasabi mo?
sa tila pagkakaisa ni Trillanes at Enrile kontra sa mga Duterte. Have mercy, O God. Ecclesiastes 3 verse 17. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon para sa bawat gawain at para sa bawat gawa. Sa politika ng mundo, may mga pangyayaring tila imposibleng mangyari. Mga dating magkaaway ngayon ay tila nagkakaisa, tulad nila Trillanes at Enrile na bagamat may kasaysayan ng sigalot, ngayon parehong nagsasalita laban sa dating makapangyarihan. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, isang katotohanang hindi nagbabago. Kaibigan, may Diyos na hahatol sa lahat, mabuti man o masama. Ito ang paalala sa atin ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes. Maaaring makaligtas ang makapangyarihan sa hustisya ng tao, pero walang makakaligtas sa hustisya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya rin ang magiging hukom sa wakas ng mundo. Hindi niya tinitignan ang estado sa lipunan, pangalan o posisyon. Ang kanyang hustisya ay ganap at makatarungan. Kaya kung nalilito ka sa pangyayaring tila hindi makatarungan, kung nawawalan ka ng tiwala sa sistema ng tao, therefore, ibalik mo ang iyong pag-asa sa ating Panginoon Kristo, sapagkat sa Kanya ang lahat ng lihim ay mahayag, at ang lahat ng baluktot ay tutuwid, at ang lahat ng ginawa sa dilim ay ilalantad sa liwanag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makaparin sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos, na dahil sa inyo pong pagmamahal, ay binigay niyo po ang inyo pong anak bilang aming tagapagligtas. Siya rin ang hukom na makatarungan, na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, nananalig po kami sa iyong hustisya na ito ang mananaig. Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyo at mamuhay na may takot sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo pong 10 utos na hindi nalulunod sa ingay ng politika, kundi nananatiling tapat sa iyong kalooban. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatamasa at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.